Tinapon ako ni Lincoln na parang basurang walang silbi dahil lamang sa aking kapansanan. Habang nilalasap niya ang tagumpay, sa piling ng kanyang kabit, hindi niya alam na ang bawat sentimong ginagastos niya ay galing sa aking bulsa. Wala kang kwenta, Nova. Isang pilay na pabigat. Ang bawat hiyaw niya ay naging mitya ng aking pagbangon. Ngayon, handa na akong bawiin ang lahat. Handa ka na bang bumagsak mula sa mundong ako ang nagtayo? Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma siya. Wala na siyang ibang matatakbuhan kundi ang bahay na ito. Isang pilay na tulad ni Nova. Sino pa ba ang magtitiyaga sa isang babaeng hindi man lang makatayo sa sarili niyang mga paa? Naririnig ko ang boses ni Lincoln mula sa kabilang panig ng pintuan ng kanyang opisina. Ang boses na yon, na dati ay puno ng tamis at pangako ng katapatan, ngayon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa aking pagkatao. Walang galit, walang sigaw. Isang malamig at kalkuladong katotohanan na mas masakit pa sa anumang sampal. Nakalubog ako sa aking wheelchair. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na kahon ng relos na nakabalot sa gintong papel. Kanina pa ako naghihintay sa labas. Tinitiis ang pangangalay ng aking likod para lamang masorpresa siya. Ngayong gabi, ang aming ika-10 anibersaryo. Para mabili ang relos na ito, lihim kong ibinenta ang huling alahas na pamana ng aking ina dahil ang lahat ng aking pera ay naibuhos ko na sa pagpondo ng kanyang kumpanya noong nakaraang buwan. Sa loob ng silid, narinig ko ang mahinang tawa ni Lincoln, isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot. Nakakasawa na ring makita ang wheelchair na yon araw-araw, Marco. It reminds me of the accident. It reminds me of weakness. At sa mundong kinabibilangan ko ngayon, hindi ko kailangan ng anino ng nakaraan. I need a queen, not a patient. Ramdam ko ang pagpatak ng isang butil ng pawis mula sa aking noo habang ang aking lalamunan ay tila tinumbas ng tuyong buhangin. Hindi ako makahinga. Ang amoy ng niluluto kong paboritong adobong puti ni Lincoln na nanggagaling sa kusina ay biglang naging nakakasuka. Ang bawat sangkap, ang bawat oras na iginugol ko sa pag-aaral ng recipe na yon para lamang pasayahin siya ay tila mga basura na itinapon sa gitna ng kalsada. Unti-unting nanginginig ang aking mga daliri. Ang kahon ng relos ay dahan-dahang nadulas mula sa aking kandungan at bumagsak sa makapal na karpet. Walang tunog. Tulad ng aking pagsasakripisyo sa loob ng 10 taon. Tahimik, walang imik, at ngayon ay tuluyan ng niyurakan. Tiningnan ko ang aking mga binti na nakatakip ng kumot. Ang mga binting ito na dati ay malakas, na itinaya ko para iligtas siya mula sa nagbabagang sasakyan 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga pilat na itinuring kong medalya ng aking pag-ibig sa kanyang mga mata ay mga bakas lamang ng isang nakakaawang kapansanan. Vanessa is waiting for me at the gala next week. Pagpapatuloy ni Lincoln, ang tono ay puno ng pananabik. Doon ko i-announce ang partnership natin sa mga Whitlock investors. Once I get their final signature, Nova is out of the picture. Bibigyan ko siya ng sapat na pera para sa isang maayos na home for the aged. I think I've been generous enough, don't you think? Hindi ko na narinig ang sagot ni Marco. Ang buong mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakapatong sa aking dibdib. Pinilit kong paandarin ang aking wheelchair palayo. Bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hiling na sana ay magising na ako mula sa masamang panaginip na ito. Pero ang lamig ng bakal sa aking mga palad ay totoo. Ang hapdi sa aking puso ay totoo. Huminto ako sa tapat ng malaking bintana sa dulo ng pasilyo kung saan tanaw ang naglalakihang mga gusali ng Makati na itinayo gamit ang aking pawis at pangalan. Sa dinami-dami ng baha at bagyo na sinuong ko para lamang siguraduhing hindi siya mababasa. Bakit sa huli
Siya pa ang mismong nagtulak sa akin sa gitna ng malalim at madilim na karagatan. Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagbigay ng lahat? Isang pirasong papel na kailangang pirmahan at isang silid sa nursing home na malayo sa mundong ako mismo ang nagpatayo. Ibigay mo sa akin ang susi ng Vault Nova. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sa pupuntahan mo, hindi mo nakakailanganin ang mga alahas na yan. Narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto ng aking silid. Kasunod ang mabigat at mayabang na hakbang ni Doña Aurora. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na halos sumasakal sa hangin ay agad na pumuno sa bawat sulok ng kwarto. Hindi siya kumatok, hindi siya nagtanong. Pumasok siya na tila ba isa lamang akong gamit na nakaharang sa kanyang daraanan. Dahan-dahan kong inikot ang aking wheelchair para harapin ang biyenan ko, ang babaeng itinuring kong sariling ina sa loob ng 10 taon. Ang babaeng ipinagluluto ko ng espesyal na tsaa tuwing umaga at masuyong minamasahe ang mga paa kapag napapagod siya sa kanyang mga party. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko na tila isang hukom na handang bumitay sa akin. Mama, anong ibig ninyong sabihin? Ang boses ko ay halos pabulong na lamang dahil sa panginginig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa aking vanity mirror ba nagsimulang pakialaman ang aking mga gamit. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Nova. Narinig mo naman siguro ang usapan ni na Lincoln at Marco, di ba? Alam mo na ang mangyayari. At bilang ina ni Lincoln, tungkulin kong siguraduhin na ang mga kayamanan ng pamilya Hale ay mananatili sa pamilya Hale. Kayamanan ng pamilya Hale. Muntik na akong mapatawa sa gitna ng aking pighati. Mama, ang bawat hiyas na hawak ninyo ngayon ay binili gamit ang pera ng mga Whitlock. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ninyo ay nakatayo sa pundasyon ng aking pamilya. Paano ninyo nasasabing sa inyo ang lahat ng ito? Sa isang mabilis na pagkilos, lumapit sa akin si Doña Aurora ba mahigpit na hinawakan ng aking panga. Ramdam ko ang diin ng kanyang mahahabang kuko sa aking balat. Wala ka ng pamilya, Nova. Ang mga Whitlock ay isang pangalan na lamang na nakasulat sa mga lumang dokumento. Ikaw ay isang pilay na babae na wala ring silbi dahil hindi mo man lang nagawang bigyan ng apo ang anak ko. 10 taon. 10 taon kaming nagtiis sa amoy ng gamot at sa ingay ng gulong ng wheelchair mo. Binitawan niya ako ng may pandidiri. Na tila ba ang paghawak sa akin ay isang malaking kasalanan. Nagsimula siyang kumuha ng mga kwintas at singsing mula sa aking jewelry box pa isinilid ang mga ito sa kanyang mamahaling bag. Ang bawat kumikinang na bato na kanyang kinukuha ay mga alaala ng mga okasyong akala ko ay masaya kami. Ngunit ang pinakamasakit ay nang kinuha niya ang isang gintong locket, ang tanging alaala ko mula sa aking yumaong ama. Ibalik ninyo yan, Mama. Pakiusap. Iyan na lang ang natitira sa akin. Pagsusumamo ko, ang aking mga kamay ay pilit na umaabot sa kanya, ngunit ang aking wheelchair ay tila naging isang rehas na nagpapakulong sa akin. Ito? Itinaas niya ang locket ba tiningnan ito ng may paghamak. Ito ang magiging regalo ko kay Vanessa. Mas bagay ito sa leeg ng isang babaeng marunong lumakad at marunong magpasaya ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Nova. Aalagaan namin ang mga gamit mo habang nabubulok ka sa nursing home. Tumalikod siya, ba naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya, ba lumingon ng may mapanganib na ngiti. At isa pa, huwag mo nang asahan na darating pa ang mga gamot para sa tatay mo sa probinsya. Pinutol na ni Lincoln ang sustento. Bakit pa namin gagastusan ng isang matandang malapit na ring mamatay kung ang anak niya mismo ay pabigat na sa amin? Tila gumuho ang kisame ng bahay sa aking ulo. Ang aking ama, ang tanging dahilan kung bakit pilit akong lumalaban sa bawat araw. Ang malamig na pawis ay muling gumuhit sa aking likod habang ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo
dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat pintig ng aking puso ay naging isang marahas na dagok sa aking dibdib. Naiwan akong mag-isa sa silid na unti-unti nang nananakit dahil sa kawalan. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang halimaw na handa akong lamunin. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na nagpagod para sa kanila, ang mga kamay na nagmahal ng tapat. Ngayon, ang mga kamay na ito ay wala ng hawak kundi ang malamig na hangin ng pagkakataon. Ganito ba talaga ang kabayaran ng utang na loob? Ang lahat ng aking ibinigay, ang aking kalusugan, ang aking yaman, ang aking dangal, ay nauwi lamang sa ganitong uri ng pagtatraidor. 10 taon na ang nakalilipas, pero tila nararamdaman ko pa rin ang init ng nagbabagang bakal sa aking balat. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ako sa gabing iyon, ang amoy ng nasusunog na gulong, ang nakasisilaw na ilaw ng dambuhalang truck, at ang boses ni Lincoln na sumisigaw ng aking pangalan sa gitna ng takot. Sa isang iglap, wala akong ibang inisip kundi siya. Itinulak ko siya palayo sa sasakyan bago pa man kami tuluyang mahagip. Ang huling narinig ko ay ang marahas na pagbaluktot ng bakal at ang tunog ng pagkabasag ng salamin na tila libo-libong kristal na pumasok sa aking katawan. Noong nagising ako sa ospital, ang unang hinanap ko ay siya. Ligtas ba si Lincoln? Ayos lang ba siya? Yan ang mga salitang paulit-ulit kong sinasabi kahit na hindi ko na maramdaman ang ibabang bahagi ng aking katawan. Ngayon, habang nakatitig ako sa malawak at madilim na hardin mula sa aking bintana, napagtanto ko ang laki ng aking pagkakamali. Iniligtas ko ang isang taong na ngayon ay siya namang pumapatay sa akin ng dahan-dahan. Ang aking sakripisyo ay naging tuntungan lamang niya para maabot ang rurok, habang ako ay naging isang anino na lamang sa sarili kong bahay. Inabot ko ang isang maliit at lumang envelope na nakatago sa ilalim ng aking unan. Ito ang ipinadala ni Mr. Soliman, ang matapat na accountant ng aking yumaong ama, bago siya pumanaw noong nakaraang buwan. Sa loob nito ay ang mga dokumentong hindi kailanman ipinakita sa akin ni Lincoln. Sa bawat paglipat ko ng pahina, ang aking puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Hindi lang pala pera para sa kumpanya ang kinuha ni Lincoln. Sa loob ng 5 taon, sistematiko niyang inilipat ang mga lupain ng mga Whitlock sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang mga trust fund na nakalaan para sa pagpapatayo ng mga ospital at paaralan na pangarap ng aking ama ay unti-unti niyang niliquidate para pambayad sa kanyang mga utang sa sugal at para itustos sa marangyang buhay ni Vanessa. Ganito mo ba ako kamahal, Lincoln? Bulong ko sa hangin habang ang isang mainit na luha ay humahalos sa aking pisngi. Hindi mo lang ako ninakawan ng kakayahang lumakad. Ninakawan mo rin ako ng karapatang mabuhay ng may dangal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko ang huling dokumento sa envelope. Isang deed of donation na pilit na ipinapapirma sa aking ama bago ito bawian ng buhay, ngunit hindi ito natuloy dahil sa isang teknikalidad na nakaligtaan ni Lincoln. Ibig sabihin, sa batas ng korporasyon, ako pa rin ang may hawak ng 40% ng Hailtech. Ang porsyentong hindi niya kailanman magagalaw nang wala ang aking pahintulot. Narinig ko ang pag-andar ng sasakyan ni Lincoln sa labas. Marahil ay aalis na naman siya para makipagkita sa babaeng iyon. Ang ingay ng makina ay tila isang babala na ang oras ko ay nauubos na. Kailangan kong kumilos. Hindi ako pwedeng manatiling biktima sa kwentong ako naman ang nagsimula. Tiningnan ko ang aking mga binti. Marahil ay hindi na ako makakatakbo, ngunit hindi iyon hadlang para hindi ko siya mapabagsak. Kung ang aking pag-ibig ang nagtayo sa kanya, ang aking galit ang wawasak sa bawat pader ng kanyang kaharian. Naramdaman ko ang isang kakaibang pintig sa aking kanang tuhod, isang maliit na kuryente na tila nanggigising sa aking mga kalamnan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ito
Dahil sa sobrang emosyon o baka naman ito na ang sagot ng langit sa aking mga dasal. Pinilit kong igalaw ang aking hinlalaki sa paa. 1 sentimetro, 1 milimetro, kahit gaano kaliit, naramdaman ko yon. Isang pag-asa sa gitna ng kawalan. Dr. Julian, kailangan ko ang tulong niyo at pakiusap. Walang dapat makaalam nito. Kahit si Lincoln, lalong-lalo na si Lincoln. Nanginginig ang aking boses habang hawak ko ang lumang telepono na itinago ko sa ilalim ng aking kutsyon. Ang boses ni Dr. Julian sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama ring pag-asa. Siya ang huling taong pinagkakatiwalaan ko. Ang matalik na kaibigan ng aking ama na tumingin sa akin simula na noong araw ng aksidente. Nova, alam mo ang panganib. Ang iyong katawan ay hindi pa handa sa biglaang puwersa. Pero kung desidido ka, gagabayaan kita. Sagot niya sa isang mahinahong tono. 3 buwan na ang nakalilipas simula nang maramdaman ko ang unang kuryente sa aking mga binti. Itinago ko yon. Pinili kong manatiling tahimik dahil sa isang hangal na pag-asa na baka sakaling mahalin pa rin ako ni Lincoln kahit sa ganitong kalagayan. Gusto kong makita kung mananatili siya sa tabi ko dahil sa ako si Nova at hindi dahil sa kaya ko nang maglakad muli. Ngunit ang bawat gabing hindi siya umuuwi at ang bawat salitang mapait na binitawan niya nitong mga huling araw ang nagbigay sa akin ng sagot. Hindi niya deserve ang aking katapatan. Ang kailangan niya ay ang aking pagbangon upang makita niya ang kanyang pagbagsak. Nang marinig ko ang pag-alis ng sasakyan ni Lincoln patungo sa kanyang opisina, dahan-dahan kong inalis ang kumot na nakatakip sa aking mga binti. Sa loob ng tahimik na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila nakikipagkarera sa oras. Inabot ko ang mga bakal na barandilya na ipinalagay ko ng lihim sa gilid ng aking kama na ikinubli ko sa ilalim ng makapal na kurtina. Ipinatong ko ang aking mga palad sa bakal. Malamig ito, ngunit ang init ng determinasyon sa aking dibdib ay sapat na para labanan ang pangangatog ng aking mga kamay. Sa bawat paghila ko sa aking katawan, nararamdaman ko ang matinding hapdi na tila libo-libong karayom ang tumutusok sa aking mga kalamnan. Ang pawis ay nagsimulang gumuhit sa aking noo, pumapatak sa sahig na may kasamang panalangin. Kaya ko ito, bulong ko sa aking sarili, habang ang aking mga ngipin ay nagngangalit sa tindi ng kirot. Para kay Papa, para sa akin. Dahan-dahan, ang aking mga paa na dati ay walang buhay ay unti-unting sumasayad sa malamig na tiles. Ang bigat ng aking katawan ay tila isang dambuhalang pasanin, ngunit hindi ako bumitaw. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod, ang tunog ng bawat paghinga ko na puno ng hirap, hanggang sa wakas, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakatayo ako ng tuwid. Kahit na nakakapit pa rin ako sa barandilya, ang pakiramdam na makita ang mundo mula sa ganitong taas ay nagdulot ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Umapaw ang luha sa aking mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaang muli kong natitikman. Ngunit ang aking pagdiriwang ay naputol nang marinig ko ang mahinang tunog ng pagkabukas ng pinto. Ang ritmo ng marahang pagpasok ng isang tao sa aking silid ay nagpatigil sa aking hininga. Diyos ko, Senyora Nova, mabilis akong lumingon. Ang aking puso ay tila tatalon palabas ng aking dibdib. Nakatayo sa pintuan si Aling Maria, ang matandang katulong na tanging nakasama ko sa loob ng bahay na ito sa loob ng mahabang panahon. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa akin. Sa kanyang amo na dapat ay nakaupo lamang sa wheelchair, ngunit ngayon ay nakatayo sa kanyang sariling mga paa. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila isang nakabibinging sigaw. Ang lihim na iniingatan ko ay nabulgar na sa isang saksi na hindi ko inaasahan. Huwag po kayong mag-alala, Senyora. Hanggang sa huling hininga ko,
Itatago ko ang nakita ko. Para sa akin kayo lamang ang nag-iisang reyna ng bahay na ito. Ang mga luha ni Aling Maria habang nakaluhod sa aking paanan, matapos akong makitang nakatayo, ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Sa gitna ng kataksilan ni na Lincoln at ng kanyang ina, may isang kaluluwa pa palang nananatiling tapat. Hiniling ko sa kanya na manatiling normal ang lahat, na ako pa rin ang pilay at mahinang si Nova sa paningin ng lahat, habang patuloy ang aking lihim na pagpapalakas sa tulong ni Dr. Julian. Ngunit ang katahimikan ng hapon na yon ay binasag ng pagdating ng isang babaeng tila pag-aari na ang buong mundo. Hindi ko na kailangang tumingin sa pinto para malaman kung sino ang pumasok. Ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango na amoy rosas at jasmine ay sapat na para ipaalam sa akin na narito na si Vanessa. Oh, look who's here! Ang favorite patient ni Lincoln. Simula niya habang naglalakad ng may kembot patungo sa aking direksyon. Suot niya ang isang pulang dress na labis na maikli. Tila ba ipinangangalandakan niya sa akin ang kanyang mahahaba at makinis na binti. Mga binting alam niyang wala ako. Anong ginagawa mo rito, Vanessa? Wala si Lincoln. Mahinahon kong sagot habang nananatiling nakaupo sa aking wheelchair. Pinilit kong itago ang panginginig ng aking mga daliri sa ilalim ng kumot. Inikot niya ang aking silid nang may halong pandidiri. I know. Pero he asked me to check some documents here. I mean, it's going to be my house soon anyway, right? Kailangan ko nang masanay sa amoy ng lugar na ito. Although honestly, Nova, kailangan nating mag-redecorate. Ang bahay na ito, amoy luma, amoy gamot. It's so depressing. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang magsalita habang binubuksan niya ang mga drawer ni Lincoln. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at iniluwa si Lincoln kasama ang dalawang foreign investors. Nagulat sila nang makita ako, ngunit mabilis na bumawi si Lincoln ng isang pilit na ngiti. Nova, we're just here for a quick meeting about the Whitlock acquisition, sabi ni Lincoln nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Vanessa is helping me with the presentation. Acquisition? Tanong ko nang may halong pangungutya. Lincoln, have you checked the Clause 4B of the structural agreement? Because if I remember correctly, the Whitlock family assets cannot be acquired without a direct bloodline signature from a healthy heir. Sandaling natigilan ang mga investors. Nagtinginan sila at nagsimulang magbulungan. Si Vanessa, sa pagnanais na magmukhang matalino, ay mabilis na sumingit. Of course, we handled that already. Ang kailangan lang ay ang signature ni Lincoln bilang head ng pamilya. It's just basic business, Nova. Baka hindi mo na alam kasi masyado ka nang matagal na nakaupo lang dyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Actually, Vanessa, Clause 4B refers to structural influence, not just ownership. If you actually read the bylaws of the Whitlock Foundation, you'd know that Lincoln has no power over the offshore accounts until the 10th year anniversary is over. At iyon ay bukas pa. Napansin ko ang pamumutla ni Lincoln habang ang mga investors ay nagsimulang magtanong ng mas malalim. Naging katawa-tawa si Vanessa sa kanilang mga mata. Ang kanyang pagiging mapagpanggap na reyna ng kumpanya ay gumuho sa harap ng isang simpleng teknikalidad na ako lamang ang nakakaalam. Nang makaalis ang mga investors na puno ng pag-aalinlangan, lumingon sa akin si Vanessa na nagliliyab ang mga mata sa galit. You did that on purpose. You wanted to make me look stupid in front of them. Hindi mo na kailangan ng tulong ko para magmukhang tanga, Vanessa. Nagagawa mo yan ng mag-isa. Sagot ko ng may malamig na boses. Doon na nawala ang kontrol ni Vanessa. Mabilis siyang lumapit sa akin at bago ko pa man namalayan, isang marahas at malakas na sampal ang lumapat sa aking pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi para bumaling ang aking ulo sa gilid at maramdaman ko ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Eksaktong pumasok si Lincoln sa silid at nakita ang nangyari. Ngunit sa halip na lapitan ako, mabilis siyang lumapit kay Vanessa na ngayon ay biglang nagkunwaring umiiyak. Lincoln,
Look what she did. Sinabihan niya ako ng kung ano-anong masakit na salita. She's so bitter because I can give you what she can't. Pagdadrama ni Vanessa habang nakakapit sa braso ni Lincoln, tumingin sa akin si Lincoln. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at kawalan ng pakiramdam. Nova, sumasobra ka na. Vanessa is just trying to help. Bakit kailangang maging ganito ka kasama? Is it because of your legs? Kasi kung oo, huwag mong ipasa sa amin ang paghihirap mo. You're the one who's making this marriage a living hell. Naiwan akong mag-isa habang hawak ang aking namamagang pisngi. Ang bawat salita ni Lincoln ay mas masakit pa sa sampal ni Vanessa. Tumingin ako sa salamin at nakita ang sarili kong refleksyon. Isang babaeng sugatan, ngunit may apoy sa mga mata na hindi nila kailanman mapapatay. Sa bawat patak ng dugo mula sa aking labi, lalong tumitibay ang aking desisyon. Ang bukas ay hindi lamang ang aming anibersaryo. Ito ang araw na sisiguraduhin kong malalaman ni Lincoln kung gaano kalalim ang bangin na kanyang kinatatayuan. Bakit declined lahat ng cards ko? Nova, anong ginawa mo sa mga accounts? Ang sigaw ni Lincoln ay yumanig sa buong kabahayan, sapat na para marinig hanggang sa loob ng aking silid. Narinig ko ang marahas na pagbagsak ng mga gamit sa sala, ang tunog ng mga papeles na inihahagis sa hangin, at ang kanyang mabilis na hakbang patungo sa aking direksyon. Namumula ang kanyang mukha at halos lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg nang sipain niya ang pinto ng aking kwarto. Nakatitig lamang ako sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Sa aking kandungan ay ang aking luma at gasgas na laptop, ang kagamitang hindi niya alam na naging sandata ko sa nakalipas na mga oras. Sa tulong ni Aling Maria, nagawa kong makuha ang aking mga security tokens na itinago ni Doña Aurora sa ilalim ng kanyang kama. Lincoln, baka nakakalimutan mo na ang mga accounts na yon ay nasa ilalim ng Whitlock Trust. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. At bilang trustee, may karapatan akong mag-set ng security freeze kung may napapansin akong kaduda-dudang mga transaksyon. At sa nakikita ko, masyadong malaki ang inilalabas mong pera para sa mga luho ni Vanessa. Pigil na mura niya habang sinusuntok ang pader sa tabi ko. Kailangan ko ang perang yon para sa presentation bukas. Ang marketing team, ang caterers, ang lahat ng suppliers ay nag-aabang ng payment. Gusto mo ba akong mapahiya sa harap ng buong bansa? Ang mapahiya ay maliit na bagay kumpara sa pagnanakaw, Lincoln. Sabi ko habang dahan-dahang isinasara ang laptop. Ang Hale Tech ay naghihingalo na dahil sa mga maling desisyon mo. Ginamit mo ang pondo ng kumpanya para bayaran ang mga utang mo sa kasino sa Macau. Akala mo ba hindi ko malalaman? Sandaling natigilan si Lincoln. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bakas ng takot. Ngunit mabilis din itong naglaho at napalitan ng pagiging mapangapi. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang magkabilang braso ng aking wheelchair. Idinidiin ang kanyang mukha sa akin. Makinig ka sa akin, Nova. I-sign mo ang release order na ito ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap kahit isang sentimo kapag pinalayas kita rito. Huwag mong kalimutan, sa mata ng batas, ako ang asawa mo. Ako ang may hawak sa'yo. Sa mata ng batas, Lincoln, ikaw ay isang magnanakaw na nagpapakasasa sa yaman ng isang babaeng lumpo. Sagot ko, diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Sige, saktan mo ako, gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, ang bawat pasa na ibibigay mo sa akin ay magiging katibayan sa korte na ikaw ay hindi karapat-dapat sa kahit anong bahagi ng Whitlock legacy. Marahas niya akong binitawan, dahilan para tumama ang aking likod sa sandalan ng wheelchair. Hingal na hingal siya sa galit, tila isang hayop na nakulong sa isang bitag na siya mismo ang gumawa. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay kalkulado ko na. Ang bawat sentimo na kinuha niya ay may katapat na resibo
na ngayon ay nasa kamay na ni Dr. Julian at ng aking abogado. Magsisisi ka, Nova? Banta niya bago lumabas ng silid. Bukas sa gala, gagawin ko ang lahat para ipakita sa mundo kung gaano ka kawalang kwenta. Sisiguraduhin kong bukas ang huling araw mo bilang Mrs. Hale. Nang makaalis siya, binalot ng katahimikan ng silid. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na tulad ng dati na puno ng pighati. Ngayon, ang katahimikan ay puno ng tensyon. Isang kalmado bago ang malakas na unos. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang isang mensaheng kararating lang. Isang anonymous email na ipinadala ko sa personal na account ni Lincoln. Ilang minuto ang nakalilipas. Ang subject line ay, ang katapusan ng HALTech. Sa loob ng email ay isang link na nagpapakita ng isang countdown timer. Sa dulo ng timer na yon ay ang oras ng pagsisimula ng gala bukas ng gabi. Ang mensahe sa ibaba ay simple lang, ang lahat ng itinayo sa kasinungalingan ay guguho sa ilalim ng katotohanan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bitag ng mga numero ay nakahanda na. Ang kailangan na lang ay ang huling piraso ng puzzle, ang aking pagtayo. Sa ilalim ng malambing na sinag ng buwan na tumatagos sa aking bintana, nag-iisa ako sa gitna ng katahimikan ng gabi. Wala si Lincoln. Marahil ay hinahanap niya ang lahat ng paraan para maisalba ang kanyang papalubog na barko. Ngunit ang gabing ito ay hindi para sa kanya. Ang gabing ito ay para sa akin. Dahan-dahan kong inilipat ang aking sarili mula sa wheelchair patungo sa matibay na barandilya sa gilid ng kama. Ang bawat paggalaw ay tila isang pakikidigma sa sarili kong katawan. Naramdaman ko ang pagprotesta ng aking mga kalamnan, ang kirot na gumagapang mula sa aking mga binti hanggang sa aking gulugod. Ngunit sa bawat sakit na aking nararamdaman, isang alaala ang bumabalik. Ang mapanlait na tingin ni Lincoln, ang mapang-aping tawa ni Vanessa, ang malamig na mga mata ni Doña Aurora. Ang lahat ng yon ay nagsilbing panggatong sa apoy ng aking determinasyon. Sumandal ako sa barandilya. Ang aking mga braso ay nanginginig sa bigat. Pinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Isa. Bulong ko habang dahan-dahan kong inangat ang aking kanang paa. Sumasayad ito sa sahig na may kasamang panginginig. 2. Kasunod ang kaliwa. 3. Muli ang kanan. Bawat hakbang ay iisang laban. Ang bawat sentimetro ay isang tagumpay. Ang pawis ay bumabalot sa aking katawan. At ang aking paghinga ay tila isang hinihingal na dasal. Ngunit hindi ako bumitaw. Hindi ako sumuko. 4. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking mga tuhod. 5. Sa ikalimang hakbang, ginawa ko ang isang bagay na akala ko ay hinding-hindi ko na muling magagawa. Dahan-dahan kong binitawan ang aking pagkakahawak sa barandilya. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang pagkawala ng balanse. Ngunit mabilis kong ibinalik ang aking lakas, itinuwid ang aking likod, at itinayo ang aking sarili gamit lamang ang sarili kong mga paa. Nakatayo ako, mag-isa, walang tulong. Isang hikbi ang kumawala sa aking mga labi. Kasunod ang sunod-sunod na pagpatak ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kalayaan. Ang ginintuang sandaling ito kung saan nararamdaman ko muli ang bigat ng mundo sa aking mga talampakan ay isang tagumpay na walang sino man ang makakaagaw sa akin. Ngunit ang sagradong sandaling iyon ay biglang winasak ng isang malakas na kalabog. Nova, nasaan ang mga original documents ng Whitlock Foundation? Ibigay mo sa akin. Marahas na bumukas ang pinto at iniluwa nito ang galit na si Lincoln. Hawak niya ang isang bote ng alak, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Hindi niya ako agad napansin. Dumiretso siya sa aking aparador at nagsimulang ihagis palabas ang aking mga damit. Naghahanap na tila isang asong ulol. Napatigil ako sa paghinga.
Ang aking katawan ay nanigas sa kinatatayuan. Nakalimutan ko ang sakit. Nakalimutan ko ang lahat. Ang tanging alam ko lang ay ang panganib na dala ng kanyang presensya. Nang wala siyang makita, lumingon siya sa akin. Sa una, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit. Ngunit dahan-dahan, ang galit na yon ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng lubos na pagkabigla. Nakita niya ako, hindi sa wheelchair, kundi nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking mga binti ay nanginginig ngunit matatag. Ano? Paano? Bulong niya, ang bote ng alak ay halos mabitawan mula sa kanyang kamay. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang siya. Hinahayaan siyang makita ang bunga ng kanyang kataksilan. Nagsinungaling ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang mapanganib na galit. All this time, nagpapanggap ka lang na lumpo para pagtawanan ako? Para magmukha akong tanga? Humakbang siya papalapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom na tila handa ng manakit. Ibibigay mo sa akin ang mga dokumentong yon, Nova. Kung ayaw mong pagsisihan ng araw na natuto kang tumayo ulit. Oo, Lincoln, nakatayo ako. Sabi ko, ang aking boses ay hindi nagpakita ng anumang takot sa kabila ng panganib na hatid ng kanyang paglapit. Pero hindi ako nagpapanggap. Pinaghirapan ko ito. Bawat gabi, habang nasa piling ka ng iba, nakikipaglaban ako sa sakit para lamang muling maramdaman ang sahig sa aking mga paa. Ginawa ko ito para sa sarili ko, hindi para sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Talaga? Kung gayon, mas mapapadali pala ang lahat. Hindi mo na kailangan ang wheelchair mo para pumunta sa nursing home. Pwede ka nang maglakad. Humakbang siya ng mas malapit. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay halos magpasuka sa akin. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento, Nova. This is your last chance. Sa halip na umatras, pinanatili ko ang aking kinatatayuan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sinabi ang mga salitang alam kong makakapagpatigil sa kanya. Sige, saktan mo ako. Itulak mo ako. Pero sa oras na may mangyaring masama sa akin, may isang video na automatikong ipapadala sa lahat ng board members ng Halitech at Whitlock Foundation. Ang video kung saan inaamin mo kay Vanessa na ikaw ang nagsabotahe sa preno ng sasakyan 10 taon na ang nakalilipas. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pula, dahil sa galit, naging puti na parang papel. Ang mga kamay niyang nakakuyom ay dahan-dahang lumuwag. Ang banta ko ay isang malaking kasinungalingan. Isang sugal na tinaya ko sa gitna ng desperasyon. Ngunit ang reaksyon niya ay nagsabi sa akin ng lahat. May katotohanan sa aking haka-haka. Anong pinagsasabi mo? Utal niyang sagot. Umatras ng isang hakbang. Alam mo kung anong sinasabi ko, Lincoln? Pagpapatuloy ko. Kaya heto ang gagawin natin. Itutuloy natin ang gala bukas. Darating ako bilang asawa mo, ang iyong butihing may bahay na nakaupo pa rin sa wheelchair. Ngingiti ako sa lahat. Magpapanggap na walang nangyari. Ipapasa ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong dokumento para sa final signature ng mga investors. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ng gabi, pagkatapos mong makuha ang gusto mo, bibigyan mo ako ng malinis na annulment. Ibibigay mo sa akin ang bahay na ito at sapat na pera para mabuhay ng tahimik. At hinding-hindi mo na ako guguluhin pa. Nakita ko ang pag-ikot ng mga engranahe sa kanyang utak. Para sa kanya, ito ay isang magandang kasunduan. Makukuha niya ang buong kontrol sa kumpanya at ako ay magiging isang problemang nabura na sa kanyang buhay. Ngumiti siya ng mayabang. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting bumabalik. Sige, pumapayag ako, sabi niya. Magpanggap kang mabuti bukas, Nova. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita ka ng lahat bilang si Mrs. Lincoln Hale. Tumalikod siya,
at iniwan akong mag-isa sa silid. Muli akong binalot ng katahimikan. Nang maramdaman kong ligtas na ako, dahan-dahan akong bumalik sa aking wheelchair. Ang aking mga binti ay nanginginig, hindi na dahil sa hirap, kundi dahil sa tensyon. Ang aking pagbabalat kayo ay naging matagumpay. Naniwala siya sa aking palabas. Kinuha ko ang aking cellphone at nagdial ng isang numero. Aling Maria, pakisabi sa mananahi na ihatid na ang bestida bukas ng umaga sa address na ibinigay ko. The Phoenix Gown. At pakisabi kay Dr. Julian, kailangan ko ng tulong niya para sa huling yugto ng aking plano. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang mahinang si Nova na kilala nila. Bukas ng gabi, hindi lang ako tatayo. Lilipad ako. At mula sa itaas, panoorin ko silang lahat na masunog sa apoy na sila mismo ang nagsindi. Kinabukasan ang hangin sa mansyon ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang bawat sulok ay tila may tenga. Bawat anino ay may mata. Ginampanan ko ang aking papel ng buong husay na natili akong nakaupo sa aking wheelchair. Ang aking mukha ay blangko. Tila isang taong sumuko na sa kanyang kapalaran. Naniwala si Lincoln, naniwala si Doña Aurora. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng tagumpay na hindi pa nila nakakamit. Mamaya, sa wakas ay matatapos na rin ang pagpapanggap natin. Bulong ni Lincoln sa akin habang dumadaan sa aking likuran. Sapat na para marinig ko ngunit hindi ng mga katulong. Maghanda ka na para sa bago mong buhay sa isang kwartong walang bintana, Nova. Hindi ako kumibo. Ang aking katahimikan ang naging sandata ko. Isang kalmadong karagatan bago ang pagdating ng tsunami. Hapon na nang marinig ko ang malakas na tawa ni Vanessa mula sa labas. Dumating siya kasama si Lincoln. Ang kanilang mga kamay ay puno ng mga paper bag mula sa mga pinakamamahaling butik sa syudad. Lincoln, darling, I tried using your platinum card to buy my gown for tonight, pero declined. Reklamo ni Vanessa na may halong paglalambing. Buti na lang at dala ko ang sarili kong pera. Nakakahiya. Baka isipin ng mga sales lady ay pulubi ka na. Nakita ko ang panginginig ng panga ni Lincoln. May technical issue lang ang bangko, baby. Don't worry. After tonight, I can buy you the entire mall. Ang kanilang pag-uusap ay tila mga pako na ibinabaon sa aking pandinig. Ang bawat salita ay isang paalala ng kanilang kataksilan. Sa halip na magalit, ginamit ko ang sakit na yon para patatagin ang aking loob. Ilang oras na lang. Kailangan ko lang magtiis. Habang naghahanda ako para sa gala, pumasok si Doña Aurora sa aking silid. May dala siyang isang baso ng tubig at isang tableta. Nova, inumin mo ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila pulot-pukyutan na may nakatagong lason. Pampakalma, para hindi ka masyadong ma-stress mamaya sa party. Alam mo na, baka atakihin ka sa puso sa sobrang excitement. Tiningnan ko ang tableta sa kanyang palad. Isang sleeping pill na may mataas na dosage. Ito na ang huling bitag nila. Nais nilang siguraduhin na darating man ako sa gala, ako ay magiging isang buhay na manika lamang. Walang lakas, walang boses, walang kakayahang lumaban. Kinuha ko ang baso at ang tableta. Salamat, Mama, sabi ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Talagang maalalahanin kayo. Sa ilalim ng kanyang mapanuring tingin, isinubo ko ang tableta at ininom ang tubig. Ngumiti siya ng may kasiyahan, isang ngiti ng isang ahas na sigurado na sa kanyang panalo. Hinintay niya akong mahiga sa kama bago siya tuluyang umalis. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, mabilis kong ipinasok ang aking mga daliri sa aking lalamunan. Iniluwa ko ang tabletas sa isang tissue bago pa man ito matunaw. Ang tubig na aking ininom ay hindi sapat para lunurin ang apoy sa aking dibdib. Humiga ako at nagpanggap na natutulog. Makalipas ang isang oras, narinig ko ang pagbukas muli ng pinto. Pumasok si Lincoln at Doña Aurora. Tulog na siya.
Bulong ni Doña Aurora. Mabuti naman. Siguradong hindi na siya gagawa ng eksena mamaya. Good, sagot ni Lincoln. Ilock mo ang pinto, ma. Hayaan natin siyang magising bukas na wala na ang lahat sa kanya. Mamaya, pagkatapos ng speech ko, ipapasundo ko na lang siya sa mga taga-asilo. Narinig ko ang pag-ikot ng susi sa seradura. Ang tunog na yon ay dapat na maging tunog ng aking pagkatalo. Ang huling pako sa aking kabaong. Ngunit para sa akin, iyon ang hudyat. Hudyat na ang kanilang kaharian ay nakatakda ng gumuho. Nang sigurado na akong nakaalis na sila, dahan-dahan akong bumangon. Sa ilalim ng aking kama ay nakatago ang isang maliit na bag. Nasa loob nito ang The Phoenix gown, isang bestidang kulay pula na tila nagliliyab, at isang pares ng sapatos na may takong nakasing talim ng isang punyal. Tumingin ako sa bintana. Mula sa aking silid sa ikalawang palapag, tanaw ko ang puno ng acacia na malapit sa aking beranda. Tumingin ako sa nakalock na pinto. Mukhang hindi pala ako dadaan dyan para sa aking engranding paglabag. Ang ballroom ng Grand Manila Hotel ay isang dagat ng kumikinang na mga ilaw at peking mga ngiti. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan, ang mahinang tugtog ng isang string quartet, at ang halakhakan ng mga taong nagpapaligsahan sa yaman ay lumikha ng isang perpektong ilusyon ng tagumpay. Dito, sa gitna ng lahat, nakatayo si Lincoln Hale sa entablado, ang hari ng kanyang papel na kaharian. Nakarating ako sa pamamagitan ng service entrance sa tulong ni Dr. Julia na naghihintay sa akin sa isang itim na sasakyan sa likod ng mansyon. Walang nakapansin sa akin. Para sa kanila, ako ay isang anino. Lamang, isang pangalan sa imbitasyon na hindi nila inaasahang darating. Nakaupo ako sa aking wheelchair sa isang madilim na sulok sa likuran, sapat na malayo para hindi agad makita, ngunit sapat na malapit para masaksihan ng lahat. Tonight, we celebrate a decade of innovation, a decade of Hale Tech. Sigaw ni Lincoln sa mikropono at ang palakpakan ng mga tao ay tila kulog. But I did not achieve this alone. I had inspiration. And tonight, I want to introduce to you all the future of Hale Tech. The future, Mrs. Hale. Ang spotlight ay lumipat mula kay Lincoln patungo sa isang babaeng lumalakad papunta sa entablado na tila isang diyosa. Suot ni Vanessa ang isang puting bestida na kumikinang sa bawat galaw niya. Ngumiti siya sa mga tao, isang nangiting perpekto at kalkulado. Hinawakan niya ang kamay ni Lincoln at sa harap ng daan-daang kamera at libo-libong mga mata, hinalikan niya ito sa mga labi. Ang mga tao ay muling nagpalakpakan. Ang mga flash ng kamera ay tila maliliit na kidlat na gumuguhit sa kadiliman. Sa gitna ng lahat ng yon, ang aking puso ay hindi kumirot. Hindi na. Ang sakit ay napalitan na ng isang malamig at matatag na bato. Pinanood ko sila na parang nanonood ng isang pelikula, isang trahedyang alam ko na ang katapusan. Nang matapos ang kanilang sandali, bumaba sila ng entablado at nagsimulang makipag-usap sa mga bisita. Doon, sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier, nakita ako ni Doña Aurora. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at pagkasuklam. Mabilis siyang bumulong kay Lincoln. Nakita ko ang pagbaling ng ulo ni Lincoln sa aking direksyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at pagkatapos ay nagdilim sa galit. Kasama si Vanessa, mabilis silang naglakad patungo sa akin. Ang kanilang bawat hakbang ay tila isang babala. Anong ginagawa mo rito? Nanggigigil na tanong ni Lincoln, sapat na malakas para makuha ang atensyon ng mga taong malapit sa amin. Sinabi ko sa iyong manatili ka sa bahay. I am still your wife, Lincoln. At ito ang selebrasyon ng kumpanyang itinayo nating dalawa. I have every right to be here. Sagot ko nang may kapayapaan sa aking boses. You have no right to ruin my night. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang magandang mukha ay nabahira ng puot. Look at you.
Nakakaawa ka sa silyang yan. Umalis ka na bago ka pa mapahiya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga cellphone ay itinaas para kumuha ng litrato at video. Ako ang naging sentro ng kanilang atensyon. Ang lumpong asawa na nagpakita sa gabi ng tagumpay ng kanyang taksil na asawa. At ng kabit nito, ito ang eksenang gusto ni Lincoln. Ang huling pagpapahiya sa akin. "Security!" sigaw ni Lincoln. "Palabasin ang babaeng ito. She is not welcome here." Dalawang malalaking gwardiya ang lumapit sa akin. Hinawakan nila ang hawakan ng aking wheelchair. Napapikit ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay. At eksakto sa sandaling iyon, nang akala ng lahat ay tapos na ang palabas, isang bagay ang nangyari. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang malambing na musika ay naputol. Ang buong paligid ay binalot ng isang biglaan at nakakabinging katahimikan. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa mga emergency exit signs. Pagkatapos, sa gitna ng kadiliman, umilaw ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado. Isang video ang nagsimulang umandar. Walang tunog. Ngunit ang mga imahe ay sapat na para patigilin ang paghinga ng lahat. Ang unang imahe na lumabas sa screen ay isang CCTV footage mula sa isang mamahaling restaurant. Petsa, 3 buwan na ang nakalilipas. Nakaupo si Lincoln at Vanessa, nagtatawanan. Ngunit ang mga subtitle sa ibaba ay nagsasabi ng ibang kwento. "Hayaan mo na si Nova," sabi ni Vanessa sa video. Total, malapit na rin namang maubos ang pera ng pamilya niya. Once we get the full control, we can finally send her to that miserable asylum. Sunod-sunod na mga imahe ang lumabas. Mga bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong pisong inilipat mula sa Halitech account patungo sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Vanessa. Mga litrato nila sa isang pribadong yate na binili gamit ang pondo ng kumpanya. At ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording ng pag-uusap ni Lincoln at ng kanyang ina. "Ma, kailangan nating bilisan ang pagpapatulog kay Nova," sabi ng boses ni Lincoln sa recording, malinaw at hindi maikakaila. "Malapit na niyang malaman ang tungkol sa mga utang ko. Kung hindi natin siya mapipigilan, babagsak tayong lahat." Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng gulat at pagkondena. Nakita ko ang pamumutla ni Lincoln at Vanessa sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa screen. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang gawa sa porselana na unti-unting nabibitak. Habang ang lahat ay nakatingin sa screen, naramdaman ko na ito na ang tamang oras. Ito na ang sandali. Dahan-dahan, inilagay ko ang aking mga kamay sa armrests ng wheelchair. Ginamit ko ang lahat ng lakas na inipon ko sa loob ng maraming buwan ng paghihirap. Ang aking mga binti, na sa paningin nila ay walang buhay, ay nagsimulang tumugon. Tinulak ko ang aking sarili pataas. Isang ilaw mula sa spotlight na tila naghihintay lamang sa aking hudyat ang biglang tumutok sa akin. Sa gitna ng katahimikan, habang ang video ng kataksilan ay patuloy na umiikot, dahan-dahan akong tumayo mula sa aking wheelchair. Ang singhap ng mga tao ay mas malakas pa kaysa kanina. Ang mga cellphone na kanina ay kumukuha ng aking kahihiyan ay ngayon naman ay nakatutok sa aking pagbangon. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nasa akin. Nakita ko ang hindi makapaniwalang tingin ni Doña Aurora, ang nanginginig na mga labi ni Vanessa, at ang mga mata ni Lincoln na puno ng purong takot. Suot ang aking pulang bestida na tila nagliliyab, humakbang ako palayo sa wheelchair. 1, 2, 3 hakbang. Bawat isa ay matatag. Bawat isa ay may bigat ng 10 taon ng sakit at pagtitiis. Huminto ako sa gitna, sa ilalim mismo ng spotlight, at kinuha ang mikropono mula sa isang natutulirong staff. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula ko.
Ang aking boses ay kalmado, ngunit umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. Ako si Nova Whitlock Hale, ang babaeng akala ninyo ay lumpo. Ang babaeng ninakawan nila ng yaman, ng dangal, at ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit ang hindi nila alam, hindi nila kailanman mananakaw ang aking lakas. Tumingin ako ng diretso kay Lincoln. Lincoln, ipinakilala mo si Vanessa bilang future of Hale Tech. Ngunit may mali sa sinabi mo dahil ang Hale Tech ay wala ng kinabukasan. Iwinagayway ko ang isang folder na kanina pa hawak ni Dr. Julian. Sa loob ng 6 na buwan, habang abala kayo sa inyong pagpapakasasa, unti-unti kong binili ang lahat ng utang ng Hale Tech. Bawat supplier na hindi mo nabayaran, bawat pautang sa bangko na hindi mo natugunan, ako ang naging pinakamalaki mong akridor. At bilang may-ari ng lahat ng iyong utang, may karapatan akong bawiin ang lahat ng pag-aari mo bilang kabayaran. Tumingin ako sa paligid, sa mga matataas na opisyal ng hotel. Kabilang na ang hotel na ito. Dahil ngayong gabi, sa bisa ng batas, ang gusaling ito ay pag-aari na ng Whitlock Conglomerate. Hindi! Nagsisinungaling ka! Sigaw ni Lincoln. Ang kanyang boses ay basag at desperado. Hindi mo yan magagawa sa akin. Hindi ko na siya pinansin. Ang huling bahagi ng aking plano ay nagsimula na. Bumukas ang mga pinto ng ballroom at pumasok ang isang grupo ng mga pulis kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. Lincoln Hale, sabi ng hepe ng pulisya. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto ka namin sa salang large-scale estafa, falsification of public documents, at attempted murder. Ang pagbagsak ng kaharian ni Lincoln Hale ay hindi marahan. Ito ay biglaan, marahas, at walang awa, tulad ng isang dambuhalang gusali na gumuho sa isang iglap. Ang mga gwardyang kanina lang ay handa akong itapon, palabas ay siya namang humawak sa nanginginig na mga braso ni Lincoln habang pinoposasan siya sa harap ng lahat. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo alam kung sino ako. Paulit-ulit niyang isinisigaw. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit wala nang nakikinig. Ang mga kamera na kanina ay kumukuha ng kanyang tagumpay, ay siya namang nagre-rehistro ng kanyang sukdulang kahihiyan. Si Vanessa, sa gitna ng kaguluhan, ay tila isang daga na naghahanap ng butas na mapagtataguan. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarang siya ng 2 babaeng pulis. Miss, kasama ka sa investigasyon bilang accomplice, sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang mga luha at pagmamakaawa ay walang nagawa. Ang kanyang puting bestida ay tila naging uniforme ng isang bilanggo. Ang pinakamasakit na tanawin para sa akin ay ang pagbagsak ni Doña Aurora. Nakaluhod siya sa gitna ng sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabahira ng alikabok. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo na. Tinitingnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng galit, pagsisisi at takot. Patawarin mo kami, Nova. Patawarin mo ang anak ko. Pagmamakaawa niya. Ngunit ang kanyang mga salita ay huli na. Ang mga pulis ay nagsimula na ring magtanong sa kanya tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa mga pekeng dokumento. Lumapit sa akin si Dr. Julian. Tapos na, Nova. Sabi niya, inilagay ang isang kamay sa aking balikat. Nakamit mo na ang hustisya. Tumango ako, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatutok sa eksena sa aking harapan. Hindi ako nakaramdam ng galak, hindi rin ako nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman ko lamang ay isang malalim na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang digmaang sa wakas ay natapos na. Sa mga sumunod na linggo, ang kwento ng pagbagsak ng Hale Tech ay naging laman ng lahat ng balita. Napatunayan sa korte ang lahat ng akusasyon. Si Lincoln ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga krimeng pang-ekonomiya at sa tangkang pagpatay sa akin 10 taon na ang nakalilipas. Ang pagsabotahe sa preno ng aming sasakyan ay umamin din ang isang mekaniko na binayaran niya.
Si Vanessa ay nakulong ng 10 taon bilang kasabwat. Si Doña Aurora, dahil sa kanyang edad at kooperasyon sa mga awtoridad, ay nailagay sa ilalim ng house arrest. Ngunit lahat ng kanyang yaman ay kinumpiska. Ang huling balita ko sa kanya, namumuhay siyang mag-isa sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan na kanyang kinagisnan. Ibinenta ko ang lahat ng assets ng Hailtech. Ang perang nakuha ko ay ginamit ko para bayaran ang lahat ng empleyadong naapektuhan at ang natira ay ibinigay ko sa isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at corporate fraud. Ang mansyon na dati kong tinirhan ay ipinagiba ko. Ayoko nang balikan pa ang mga alaala ng sakit at kataksilan na nakakulong sa mga pader na yon. Isang hapon, dinalaw ko ang puntod ng aking ama. Dala ko ang isang pumpon ng mga puting rosas, ang kanyang paborito. Umupo ako sa damuhan, hinahaplos ang malamig na marmol ng kanyang lapida. Papa, bulong ko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nagawa ko na po. Naibalik ko na ang dangal ng pangalan natin. Alam ko pong masaya na kayo dyan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking pisngi. Tila isang haplos mula sa kalangitan. Napangiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang aking nangiti ay totoo. Walang halong pait, walang halong takot. Tumayo ako at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ko ay hindi na nanginginig. Bawat hakbang ay matatag. Bawat hakbang ay patungo sa isang bagong simula. Isang kinabukasang ako lamang ang may hawak. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundong itinayo ko sa kasinungalingan ni Lincoln. Ngayon, habang nararamdaman ko ang mainit at malambot na buhangin sa pagitan ng aking mga daliri sa paa, napagtanto ko na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang ang kakayahang muling lumakad. Ito ay ang kakayahang muling lumipad nang walang anumang mabigat na pasanin sa puso. Nandito ako ngayon sa isang maliit na isla sa Palawan, kung saan itinayo ko ang Whitlock Sanctuary, isang rehabilitasyon para sa mga kababaihang tulad ko na nawalan ng pag-asa dahil sa pisikal na kapansanan at emosyonal na pang-aapi. Pinagmamasdan ko ang mga batang tumatakbo sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawanan ay tila isang matamis na musika na humahalo sa tunog ng mga alon na humahampas sa pampang. Senyora Nova, heto na po ang mga dokumentong kailangan ninyong pirmahan para sa scholarship ng mga bata. Sabi ni Dr. Julian na ngayon ay kasama ko na sa pagpapatakbo ng pundasyon. Nanatili siyang tapat na kaibigan at kasama sa paggawa ng mabuti, isang tahimik na suporta na hindi kailanman naghangad ng anumang kapalit. Salamat, Julian. Sagot ko ng may tunay na ngiti. Pinirmahan ko ang mga papel ng walang halong pag-aalinlangan. Ngayon, ang bawat pirma ko ay hindi na para sa kapakanan ng isang taong manggagamit, kundi para sa kinabukasan ng mga taong nangangailangan. Minsan, sumagi pa rin sa aking isipan ang nakaraan. Nabalitaan ko na ang huling hiling ni Lincoln bago siya ilipat sa isang maximum security prison ay ang makausap ako. Ngunit hindi ako pumunta. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap. Pinatawad ko na siya. Hindi dahil deserve niya iyon, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Pinili kong ibaon ang lahat ng alaala ni Lincoln sa ilalim ng mga gumuhong pader ng aming dating mansyon. Tiningnan ko ang aking mga binti. Wala na ang wheelchair. Wala na ang mga bakal na barandilya. Ngunit higit sa lahat, wala na ang takot sa aking mga mata. Ang bawat hakbang ko sa buhangin ay nag-iiwan ng bakas na mabilis ding binubura ng dagat. Isang paalala na ang anumang sakit sa nakaraan ay kaya ring linisin ng panahon. Hindi ko na kailangan ng isang hari para maging reyna. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging buo ang aking pagkatao. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, sapat na sa akin ang aking sarili. Ang bawat tibok ng aking puso ay hindi na para sa ibang tao, kundi para sa sarili kong kaligayahan. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa tubig.
Ang lamig ng dagat na humahalo sa aking mga paa ay tila isang pagbabasbas ng kalikasan. Tumingin ako sa malawak na abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang magandang kulay ng kahel at lila. Malaya na ako, bulong ko sa hangin. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Tila inilalabas ang huling bakas ng lumbay sa aking dibdib. Ang sikat ng hapon na araw ay nagbibigay ng ginintuang ningning sa aking balat. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagsisilbing patunay ng aking katatagan. Hindi ito ang katapusan ng aking kwento. Ito ang simula ng aking buhay. Isang buhay na punong-puno ng pag-asa, pagmamahal sa sarili, at tunay na kalayaan. Sa wakas, nahanap ko na ang aking tahanan, hindi sa loob ng isang palasyo, kundi sa loob ng aking sariling kaluluwa. Ako si Nova Whitlock, isang babaeng bumagsak, bumangon, at ngayon ay lumilipad ng may sariling pakpak.